Sekretary, yung isang tinatanong ng mga tao, pero siyempre, kinakabahan sila itanong sa inyo, bakit hindi kayo magkamukha ni Boying? Wala ko lang nagtatanong dahil halos kabitenyo na rin ako dahil nag-organize ako noon, di ba? Pero yung iba takot eh. Okay, kakaklaruin ko sa inyo. Kakaklaruin ko. Isa nanay namin, isa tatay namin. Yan. Okay. Pero may resibo, di ba? May resibo yun. Nung pinanganak yan, si nanay ko maganda. Tatay ko si Wapog, di ba? Sabi ni nurse sa nanay ko, "Ma'am, maganda naman kayo. Gwapo naman si sir. Bakit po ganyan?" Kasi itim-itim, di ba? Pero kamukha niya kasi lolo ko sa nanay ko. Ganun ang itsura. Hindi naman siya naapektuhan nung lumalaki siya. Hindi naman. Matalino naman siya eh. Sobrang talino naman siya. Pero hirap na eh. Natanong ka, gwapo ba? Ang sagot, matalino. Pero sobrang talino, diba? You can't have everything, diba? Saka, ako naman, I look more like my father. Kaya, naging magkaiba yung itsura na. Yung iba kasi, mas gustong gwapo. Dahil yung talino kasi, pwedeng mapag-aralan eh. Pwede may fake. Kunwari lang. So, wala naman kayong mga lumalaki. Wala kayong tension, wala kayong competition. Lagi nagdadag. In fact, I was ahead of him in politics and I was the one who guided him back into the fold na sumali na siya sa political circles. And then, we've been very close because of that. Because of work. Kasi bago nung magkaiba buhay namin eh. Iba yung barkada niya, iba barkada ko. Seryoso yun eh. Diba? Hindi man natatawa yun eh. Hindi nga umingiti eh. Hindi ngumingiti. Hindi rin natatawa sa akin. Di ba? Hindi no. Nakilala ko yun. Ayun eh. Hindi naman. Intolerant lang. Intolerant talaga. Laging busong mo lagi mukha nun eh. Matigas yung mukha eh. Natatakot ka yayahin sa inuman. Ayan o. Tsaka hindi nainom. Hindi masyado umiinom yun. Talagang, ayaw niya kasi tumatawa eh. Kaya hindi, di ba ang tawa na inumin eh. Masakit sa panga niya uminom eh. Kaya ang barkada niya, laging intelektual, laging seryoso, laging trabaho. Kasi maaga nag-asawa yan eh, na 20 years old. 20 years old, nag-asawa na siya. So ever since, kailangan niya magtrabaho habang nag-law school. So, mas seryoso siya sa buhay. Hindi katulad ko, talaga pinalaki ako, laki sa layo ko sa tatay ko eh. Siyempre, only begotten son, kamukha niya eh, di ba? Spoiled ako, binigay sa akin lahat. Hindi ko naman tinatago yun. Nung lumaki ako, binigay naman sa akin lahat. Maluwag na maluwag ang buhay ko nun. But I never forgot that kung saan nanggaling yung tatay ko, anong pinagdaanan niya, at ano ang sinabi niyang dapat hangarin ko sa buhay. Ayun, anong sinabi niya? Ano yung namimiss mo sa kanya? Ano yung aral na iniwan niya sa'yo na hanggang ngayon ay sinusunod mo? Sabi niya sa akin dati pa, don't aspire for wealth, aspire for competence. Everything else will follow. And I think that's one of the best lessons I've learned. So nag-follow naman yung wealth? Hindi, competence lang. Yung wealth yung pinamana na kami, nung lumabas na yung mana namin. Okay. So di naman kayo ma-amlak? Hindi. Naka-declare lahat yun. Naka-declare lahat yun. I think in 2018, we were one of the top tax-paying families in the country. When we started disposing of assets na. So hindi nyo nilalagay sa others? Wala. Pati cash on hand declared. Pati cash on wala. Malaki rin ang iniwan, pero pinalaki rin namin sa investments namin. So, I think it's ma-justify naman lahat yan. My father worked very hard. He started from nothing eh. Ang lolo at lola ko sa father's side, illiterate. Grandfather ko was a tenant farmer. Ang grandmother ko was a washerwoman. Libandera siya. Nagsipag lang sila kasi yung tatay ko, valedictorian nung grade school tsaka high school. Sabi nila, ipagsipagan na natin. Ano yung kwento nun? May nakakuha sila ng telegram, yung mag-asawa. Hindi nila mabasa. So, naglakad sila mula Toklong hanggang Plaza. Pumunta sila abogado de Campanilla para magbayad ng abogado. Para basahin lang ang telegram nila. Yung letter. So, pauwi sila. Sabi nila, pag-ibayuhin na natin na papaaral natin si Itong. Itong tawag tatay ko eh, na maging abogado. Noon nag-upisa lahat yun. Nung panahon na yan, talagang very feudal ang Cavite noon. Very feudal. Tenant farmer ang ang grandparents ko.
Tsaka maraming landlords talaga dyan. No? Dati, Ah, oo. 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 Isa yan sa mga pangunahing mga probinsya na nagrebelde sa Kastila eh. Di ba? Oo. Dahil Oo. mga encomienda system, nandyan eh. Andyan lahat yan eh. Oo. Oo. So wala naman Yung- kayong dugong Kastila. Wala, zero. Hindi naman kayo- Zero. Hindi naman yung mga ninuno Zero. nyo, hindi naman nabuntisan ng mga praile. Wala. Iitim namin eh. wala. Ang misis ko, pero ako, Oo. wala, zero. Actually, ang DNA test ko nga, parang 12% Native American. Ah. Kasi yung galleon Bakit trade, meron kang kaunting kwan eh. Yung- Indian, Apache, kwan eh. Ayun. Image, oh. tingin ko yung Indian trade, di ba, doon ng ship repair sa, India, hindi yung Indian sa Amerika. Hindi, yung Acapulco, Manila kasi ang, ang galleon trade. okay. Eh. Mga, So tingin ko yung dumating sa galleon trade, isa doon, naging nakaanak ng isang taga Cavite na naging anak ang lolo ko. may dugong Inka. May dugong Oo, Inka. ganyan. Oo, ganun. Oo. Maraming ginto yung mga yun. Kayo ba maraming Wala. Ang lolo ko nga, no read, no write eh. Lolo't lolo ko eh. ginto? 'Di ba? Pero unicorn talaga tatay ko kasi coming from a no read and no write parents, naging top of his class siya grade school, high school, hanggang nag-top siya ng bar noong 1956. Nag-top siya ng bar. So, he was yung 1 in a million talaga ang chances na magsasucceed siya sa buhay.